Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong mga ginagawang pagninilay at pagbabasa ng Biblia, marahil mapapansin natin na napakaraming mga pagkakataon na tinatalakay ang kahulugan ng pag-ibig, kahulugan ng pagmamahal. Ngunit sa dinami-dami ng mga kahulugan ng pagmamahal, tulad ng sinasabi sa atin ng Panginoon, pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, buong kaluluwa. Kaya hindi naman sinasabi na ibigin natin ang ating kapwa, kaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. At kakaiba yung narinig natin para sa ikapitong linggo ng karaniwang panahon. Sa araw na ito ay sinasabing ibigin natin ang ating mga kaaway. At ang mga tao na kagalit natin o may galit sa atin, ay huwag nating hamunin ng away o dili kaya huwag nating pagharapan ng pakikipag-away. Kundi bagkos ay ipakita natin ang ating kabutihan sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Sinasabi nga kapag ang isang tao ay gumawa ng masama sa iyo, gawan mo ng mabuti. At kapag nanatili siyang gumagawa ng masama, huwag mong gayahin ang kanyang ginagawang masama. Sapagkat sa pagiging mga anak ng Diyos, tayo dapat matutong magpatawad, magmahal at magpahalaga sa buhay ng ating kapwa. Pero siguro po sasabihin natin, mahirap po yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Sapagkat paano natin ibigin yung taong kinamumuhian natin? Paano natin ibigin yung taong ayaw magbayad ng utang sa atin? Paano natin ibigin yung mga taong lagi tayong chinichismis? Lagi tayong sinasabihan habang tayo nakatalikod. Yung mga taong gumagamit ng social media para makasira sa iba. At makikita nga natin sa panahon natin ngayon, may mga digmaan na nangyayari. Paanong iibigin ng isang Russian ang isang taga-Ukraine? Paanong iibigin ng isang taga-Hamas ang isang Israelita? Paanong ibigin ng Pilipino ang isang China na patuloy na nangahabuso sa ating karapatan? Paano tayo magmamahalan kung ganito yung nakikita natin? At paano magmamahal yung ating mga politiko na hindi pa man nakaupo ay nag-iisip na ng kanilang kabayaran? Kaya hindi naman paano natin ibigin yung mga taong nag-iisip na masama sa kanilang kapwa, tulad ng pag-iisip na pagpatay sa mga namumuno na kung minsan di natin akalain na manggagaling sa isang nanunungkulan na magbanta ng pagpatay sa kanyang kapwa. Kaya makita po natin napakahirap sundin ang sinasabi ng Panginoon na ibigin ang ating mga kaaway. Ngunit sabi nga, walang imposible sa Diyos. Sapagkat hindi ninanais ng Diyos na gawin natin ito. Na gawin natin ito sa ating sarili lamang. Kundi bagkos, bibigyan niya tayo ng lakas. Ang Espiritu Santo na magbibigay sa atin ng tunay na pandama para tayo ay matutong magpatawad. Yung Espiritu Santo na magbibigay ng biyayang nagpapabanal upang kayanin natin na ibigin pati yung mga taong galit sa atin at pati yung mga taong ayaw nating makita at ayaw nating marinig, ayaw nating makatabi, ay kaya nating ibigin at patawarin kung nasa atin ang Espiritu Santo, nagbibigay ng lakas at pagmamahal
at magbibigay sa atin ng tunay na lakas upang tayo matutong magpatawad, magmahal, at limutin ang masasakit na karanasan sa ating kapwa. Kaya po ang bottom line at ang dapat maging pamantayan natin at batayan ay hindi ang paghahasik ng dahas, hindi ang pagganti, kundi bagkos ang dapat natin maging batayan ay ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkakaloob sa atin sa pamamagitan ng mga sakramento at tayo matututong magpatawad, matututong magmahal, at matututong magpahalaga hindi lamang sa mga taong nagmamahal sa atin, kundi bagkos pa sa mga taong kaaway natin o ayaw sa atin ay kaya nating mahalin dahil mahal tayo ng Diyos at ang Espiritu Santo ay pinagkakaloob sa atin. Amen.